Dito mga ka-adventure sa kanluran ng Batangas, matatagpuan ang isang lugar na tila ba isang buhay na museo. At ito mga ka-adventure, ang makasaysayang bayan ng Batangas. Sinasabi mga ka-adventure na ang pangalang Taal ay nagmula sa isang Tagalog word sa salitang Batanggenyo na ang ibig sabihin ay totoo, genuine, and pure. Marahil mga ka-adventure na tinawag itong Taal hango sa isang puno na tinatawag na Alan tree na tumutubo dito mga ka-adventure sa gilid na ilog na to. Kaya naman mga ka-adventure, tinatawag ang ilog na to noon bilang Paalan River na mas kilala na natin ngayon bilang Pansipit River. So, dito tayo ngayon mga ka-adventure sa Pansipit Bridge kung saan dito dumadaloy ang Pansipit River. Ang ilog kasi na ito mga ka-adventure ang naghihiwalay sa bayan ng Lemery at bayan ng Taal, Batangas. At kapag natawid na natin ito mga ka-adventure, itong tulay na to, ang ibig sabihin ay nasa bayan pa ng Taal. Ang Pansipit River mga ka-adventure ay nagmumula pa doon mismo sa Lake at doon matatagpuan ang bayan ng San Nicolas na siyang lumang bayan ng Taal, Batangas. Sinasabi mga ka-adventure na noong 17th century, ang maliliit na galyon ay nakakadaan dito sa Pansipit River mula sa Balayan Bay punta dito sa Taal Lake. Eto mga ka-adventure ay para magdala ng mga kalakal papunta sa lugar na ito. Dahil mga ka-adventure, ang bayan ng San Nicolas sa ngayon ay ang lumang bayan ng Taal, Batangas. Mailalarawan natin mga ka-adventure na ang lumang Taal ay mayroong isang daungan na laging pinupuntahan ng mga bangka or malalaking bangka ng pangkalakal galing sa China at sasakyang pandagat ng mga Espanyol. Ang bayang ito ay maituturing na sentro ng komersyo noong araw na kung saan yung mga mangangalakal mula Maynila at mainland Asia ay dumarayo punta rito. Dito mga ka-adventure sa isang tahimik na bahagi ng Taal, Batangas, matatagpuan ang lugar na tinatawag na Kaysasay. Isang lugar na daang-daang taon na pinag-uugnay ng kasaysayan, pananampalataya at alamat. Pero lingid sa kanilang kaalaman mga ka-adventure, noong 1603, isang mangingisda ang nagangalang Juan Maningkad ang nangingisda dito sa ilog ng Pansipit. Nang nahuli niya ang kanyang lambat, isang maliit na imaheng kahoy ng Immaculate Conception at tinawag ito mga ka-adventure bilang Our Lady of Kaysasay. Mula mga ka-adventure sa isang simpleng pagkakatuklas, isinilang sa lugar na to ang isa sa pinakamatandang debosyon kay Maria sa Pilipinas. So dito tayo ngayon mga ka-adventure sa Our Lady of Kaysasay Shrine dito sa Taal, Batangas. Unang itinayo mga ka-adventure ng mga Chino ang simbahang ito noong 1611 gamit ang mga light materials. So, itinayo pa daw ito mga ka-adventure panahon pa ng mga Espanyol. Noong February 24, 1620, naglabas ng utos ang mga Augustinians na magtayo ng simbahan sa Kaysasay
bilang bisita ng Taal. At sa loob ng maraming siglo, naging sentro ito ng debosyon kay Maria at mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Taal. At kapag pinag-uusapan natin mga ka-adventure ang kay Sasay, hindi rin natin maaaring makalimutan ang malaking pagbabago na naranasan ng bayan ng Taal. Sa pangyayaring ding iyon mga ka-adventure ay nilisan ng mga taga rito ang lumang bayan ng Taal. Napadpad sila mga ka-adventure sa isang lugar at dito itinayo ang bagong bayan ng Taal na kung saan si Saint Martin de Tours ang siyang patron saint pa rin ng bagong bayan. At sa muling pagbuo mga ka-adventure ng bayan ng Taal, nanatiling mahalaga ang kay Sasay bilang sentro ng pananampalataya. At kasabay mga ka-adventure ng pagbangon ng bayan ng Taal, ay muling itinayo dito ang bagong Parish Church. So, dito na tayo ngayon mga ka-adventure sa mismong Parish Church ng Taal, Batangas. 1856 mga ka-adventure nang umpisahan ang construction ng simbahang ito ni Marcos Anton kasama ang isang Spanish architect na si Luciano Oliver at sila ang namahala sa design at pagtatayo ng bagong simbahan. Bagaman hindi pa ito tapos, ay na-inaugurate na ito mga ka-adventure noong 1865 at ang malaking simbahang ito ay natapos ni Agapito Aparacio noong 1878. At kilala mga ka-adventure ang simbahang ito bilang Saint Martin of Tours Basilica. At ang patron saint mga ka-adventure ng bagong bayan ng Taal ay si Saint Martin of Tours na siya ding patron saint ng dating bayan na matatagpuan sa San Nicolas. At ang simbahang ito mga ka-adventure ang itinuturing na pinakamalaking Catholic Church sa buong Asia. Sa simbahang ito mga ka-adventure, makikita natin ang isang traditional na Baroque design na may habang 90 meters at lapad na 48 meters. Ngunit mga ka-adventures, sa kabila ng napakalaking sukat nito, ay isang mas dakilang kwento, isang kwento ng pananampalataya at patatagan. Mula mga ka-adventure sa pangyayaring naganap noong 1754 hanggang sa ngayon, ang simbahang ito ay isang simbolo ng enduring faith and heritage of the Batangueños. So, ito po yung mga ka-adventure, yung Escuela Pia. Matatagpuan dito mga ka-adventure ang isang lumang school na itinayo pa noong panahon ng Kastila. So, dito tayo ngayon mga ka-adventure sa mismong Municipal Hall ng Taal, Batangas. Matatagpuan mga ka-adventure dito sa harap ng Saint Martin of Tours Basilica na mas kilala noon bilang Casa Real. Itinayo pa mga ka-adventure noong 1845 na nagsilbing government building nung panahon ng Spanish hanggang sa ngayon na ginagamit itong Municipal Hall ng bayan ng Taal, Batangas.
Sa gusaling ito mga ka-adventure, makikita natin ang neoclassical architecture na isang patunay kung gaano kasagana ang bayan noon ng Taal. At sa muling pagbangon mga ka-adventure ng bayan ng Taal ay umunlad ang komunidad. Ang mayayamang pamilya ay nagtayo ng mga kahanga-hangang bahay na gawa sa bato, matitigas na kahoy at iba pang matibay na materyales. Ang mga ancestral houses na tumaka-adventure ay naging simbolo ng kasaganaan ng Taal at ng pamumuhay ng mga kilalang pamilya noong panahon ng mga Espanyol at sa sumunod na panahon ng mga Amerikano. Ang kasaysayan ng Taal ay hindi lamang kwento mga ka-adventure ng isang lumang bayan. Ito ay isang kwento ng isang komunidad na hinaharap ang isa sa pinakamalaking pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Habang papatapos mga ka-adventure ang unang bahagi ng ating vlogs dito sa bayan ng Taal, masasabi natin na ang bayang ito ay nananatiling buhay na saksi sa isang kasaysayan ng pananampalataya, katatagan at muling pagbangon. And that's all for this vlogs mga ka-adventure.